Sa pusod ng Barrio San Vicente, tahimik na nagbubukas ang umaga habang lumalabas ang unang liwanag ng araw mula sa likod ng mga burol. Sa gitnang bukid, masipag na nag-aani ng mga sariwang gulay ang pamilya ni Nandeng. May kalakihan ng patubig sa tabi ng kanilang maliit na kubo kung saan mataba ang kanilang mga pananim dahil sa sipag at tiyaga ng mag-asawa. Si Pia ay abala sa pagtatali ng mga talbos ng kamote at sitaw, habang si Bea ay masayang tumutulong na naglalagay ng mga kamatis sa kaeng. Si Nanding naman ay tahimik na nagpapatag ng kargamento sa likod ng kanilang kariton. Anak, siguraduhin mong hindi mapipisa ang mga kamatis sa ilalim ng kaeng ah. Mas gusto ng mga suki natin sa palengke yung makikinis at walang pasa. Paghusayan mo pag-aayos para mabilis tayong makatapos at makapwesto kaagad sa bayan. Apo, Nay, inihiwalay ko po ang malalaki at matataba. Sigurado pong matutuwa si Aling Rosa kapag nakita niya ang mga paninda natin ngayon. Ang sabi niya kahapon, magluluto daw siya ng pakbet para sa kaarawan ng apo niya. Mabuti yan, Bea. Yan ang dahilan kung bakit binabalik-balikan tayo ng mga tao sa palengke. Hindi lang dahil sariwa ang mga ani natin, kundi dahil tapat tayo sa timbang at maayos tayo na makipag-usap sa kanila. Bubuhatin ko na ito sa kariton. Huwag mong kakalimutan yung 2 basket ng talong sa tabi ng patubig, Pia ha. Siguraduhin ninyong nakatali ng maayos para hindi matapon kapag nadaanan natin ang mabatong kalsada patungong bayan. Sige, Nandeng. Nakakatuwa, no? Malago rin ang ani natin sa talong ngayon, kaya malamang na mas maagang mauubos sa mga paninda natin. Bea, kumuha ka pa ng tali sa kubo para sa mga natitirang sitaw. Apo, Nay, pero napansin niyo po ba si Aling Nida kanina sa may hangganan ng bakod natin? Kanina pa po siya nakatayo roon at nakatitig sa atin habang nag-aani tayo. Medyo natatakot po ako sa titig niya para pong galit na galit po. Hayaan mo ng kapitbahay natin, Bea. Alam mo namang sadyang mainitin ang ulo noon. Kapag nakakita na masagana ang ani natin, huwag mo na lang siyang titikan ng matagal para hindi ka na mabalisa pa. Bakit po kaya napakasungit na Aling Nida? Magkapareho lang naman po kayo ng itinatanim at sabay din kayo nagdadala sa palengke, pero parang palagi siyang galit kapag maraming bumibili sa atin. Dahil sa ugali din ng tao nakadepende ang blessing ng Diyos, Bea. Si Nida kasi, kapag may bumibili sa kanya, napakamahal na nga ng singil. Madalas pa niyang pinapagalitan ng mga humihingi ng tawad sa kanyang paninda. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi pati na rin sa pakikipagkapwa-tao. Sa bagay po, Nay, napanood ko nga po ng isang araw na sinigawan niya yung mamimili dahil lang nagtanong kung pwedeng bawasan ng konti ang presyo ng kalabasa. Kaya nga tayo, dapat palaging mahinahon at nakangiti sa mga lumalapit sa pwesto natin. Walang nararating ang taong puno ng galit at inggit sa katawan. Habang nagpapatuloy sa pag-aayos sina Pia at Bea, tapos na naman si Nanding sa pagkakarga sa kariton at handa na para sa pagbiyahe patungo ng bayan. Maingay at abala ang palengke ng San Vicente sa pagpatak ng 6:00 ng umaga. Ang pwesto ng pamilya ni Nanding ay pinalilibutan kaagad ng mga mamimili dahil sa murang halaga at sariwa ng kanilang paninda. Sa kabilang kalye naman, ilang hakbang lang ang layo, nakatayo si Nida sa kanyang maliit at halos sira ng tindahan. Walang pumapansin sa kanya na mga tindang mga lantang gulay. Bili na kayo ng ampalaya at kalabasa. Mas sariwa ito kaysa sa paninda ng mga nasa kabilang pwesto. Ano ba naman kayo? Nagbubulag-bulagan ba kayo? Bakit doon kayo nakalinya sa mahirap na yon? Magandang umaga po, Aling Rosa. Ito po ang pinakapiling talong at sitaw para sa lulutuin yung pakbet ngayon. Nagdagdag po ako ng 3 perasong kamatis bilang libre para sa kaarawan ng apo nyo. Magandang umaga din po sa inyo, Aling Rosa. Ako pa nag-ay sa mga kamatis na yan. Tinitiyak ko po na wala pong mga pasa at wala pong lamog. Mga plastic. Akala nyo naman kung sinong mababait. Ginagamitan nyo lang ng gayuma ang mga tao, kaya sa inyo bumibili. Nagmamagaling kayong pamilya kayo. Nida, wala kaming ginagawang masama sa'yo. Naghahanap buhay lang kami ng tapat. Kung gusto mo magkaroon ng suki, ayusin mo ang pagtrato mo sa mga customer. At huwag mong taasan ng sobrang mahal ang presyo ng mga paninda mo. Huwag mo nga akong pangaralan, Pia. Akala mo naman kung sino kang malinis? Hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Lahat ng benta nyo ngayon, dapat sa akin napupunta yan. Inaagaw niyo ang kabuhayan ko. Manahimik ka na, Nida. Huwag mong idinadamay ang pamilya ko sa kapritsyo mo at inggit sa buhay. Nagtatrabaho kami ng marangal mula madaling araw habang ikaw
Walang ginawa kundi magmatabang at magmarunong dito sa palengke. Sinisigawan mo din ako, Nanding? Isusumpa ko kayong pamilya. Tandaan niyo ang araw na to. Hindi magtatagal ang karangyaan na pinagyayabang ninyo. May araw dun kayo sa akin. Nanay, natatakot po ako sa tingin ni Aling Nida. Bakit po tila nanginginig ang kanyang mukha at nag-iiba ang kulay ng kanyang mga mata habang nagsasalita? Para pong nagiging pula ang mga mata niya kanina. Huwag mong intindihin ang pananakot niya, anak. Nagagalit lang yan dahil hindi na ibebenta ang kanyang mga ani. Tumulong ka na lang sa pagbabalot ng mga ampalaya para sa mga bumibili. Hanggat wala tayong inaapakan. Puprotektahan tayo ng may kapal. Sa paglipas ng tanghali, tuluyang na naubos ang lahat ng paninda ng mag-anak. Habang nagliligpit si Bea, pati na rin si Pia ng mga bakanteng kaing, nakatitig pa rin si Nida mula sa malayo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog, tila nagmumura at nag-aalay ng sumpa habang dahan-dahan na dumidilim na ang paligid. Pagdating sa kanyang bahay sa bukid, naghahanda si Pia ng hapunan habang ang ilawan sa mesa ay nagbibigay ng kukonting liwanag. Bagamat masaya sila dahil sa malaking kita sa araw na yon, may mabigat na kapaligiran ang nagbabadya sa labas ng kanilang tahanan. Ang hangin ay malamig at walang huni ng mga kuliglig na karaniwan na naririnig tuwing gabi. Anak, maghugas ka na ng kamay. Naghain na ako ng mainit na tinola. Nanding, maupo ka na rin. Kumain na tayo. Bago pa lumamig ang sabaw. Nanay, bakit po parang napakatahimik ng gabi ngayon? Kahit po ang mga asis sa ibaba ng burol ay hindi po tumatahol. Nakakatakot po ang katahimikan sa labas. Malamig lang marahil ang simoy ng hangin galing sa bundok, anak. Pero totoong napansin mo, mula pa kanina pag-uwi natin galing palengke. Napansin ko na rin na walang maririnig na mga huni ng ibon o mga huni ng kuliglig. Ipasok niyo na ang mga natitirang gamit mula sa labas. Sisiguraduhin ko rin nakalak ng maayos ang pinto at bintana ngayong gabi. Dahil tila may masamang banta ang simoy ng hangin mula sa silangan. Oo, Nanding. Naipasok ko na mga natitirang kaing at mga gagamiting pataba bukas. Pero nag-aalala din ako sa mga sinabi ni Nida kanina sa palengke. Iba talaga ang titig niya sa atin. Parang may halong matinding puot na hindi pangkaraniwan. Nanay, naalala ko po yung kwento ng mga matatanda sa eskwelahan noon. Ang sabi po nila, ang pamilya daw po ni Aling Nida ay nanggagaling pa sa kabilang baryo, ang saan maraming napapabalitang hindi karaniwang nilalang. Totoo po kaya yung sinasabi nila na may lahi po siyang aswang? Anak, huwag ka namang basta-basta naniniwala sa mga chismes sa baryo. Ang chismes ay nakakasakit ng kapwa. Kaya lang, hindi rin natin dapat nabaliwalain ang pag-iingat. Lalo na't nakikita natin kung paano siya magalit sa atin ng walang sapat na dahilan. Pero Nay, kanina po nung naglalakad tayo pa uwi, may nakita po akong malaking ibon sa tuktok ng puno ng kapok sa tabi ng bahay ni Aling Nida. Ang tuka po nito ay napakahaba at nakatitig din sa atin habang dumadaan po tayo. Kung ano man ang mayroon sa kapitbahay natin, ang mahalaga ay malinis ang ating konsensya at nagdadasal tayo bago matulog. Anak, halika na rito sa silid. Magdasal na tayo. Bukas si maaga ulit tayong gigising para sa pagdidilig ng mga buto na tinanim natin kahapon. Habang sinusubukan na mag-anak na matulog, sa tuktok naman ng bubong ng kabilang bahay, nakatayo ang isang figura ng babae. Si Nida na nakatingin sa direksyon ng bahay ni Nanding. Dahan-dahan ito na nagpapalit ng anyo. Ang kanyang balat ay nagiging maitim at bitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay nagiging nagliliyab na pula at ang kanyang mga kuko ay naglalabas ng patalim na parang tila balaraw. Lumipas ang ilang araw at lalong tumitindi ang inggit ni Nida. Ang kanyang mga paninda sa palengke ay tuluyan ng nabulok at itinapon na lamang sa tambakan. Samantala, ang pwesto ni Pia at Nanding ay patuloy na dinadagsa pa rin ng mga tao. Sa galit ni Nida, idiniklara niya sa kanyang sarili na oras na upang wakasan ang buhay ng pamilyang umaagaw sa kanyang kabuhayan. Mga hampas lupa, akala niyo ba'y magtatagal ang ligaya niyo? Kakainin ko ang mga puso niyo. Uunahin ko ang batang yan para maramdaman niyo kung paano mawalan. Walang sino mang pwedeng humigit sa akin sa lugar na to. Pagsapit ng gabi, ng kalagitnaan ng buwan, walang ulap sa langit, ngunit madilim ang paligid sa gitnang bukid. Sa loob ng bahay, aligaga si Bea habang nakahiga sa kanyang papag. Hindi siya makatulog dahil sa kakaibang kabagutan
at init na nararamdaman niya sa paligid. Nanay, gising pa po ba kayo? May narinig po ako nakakatakot sa itaas ng bubong natin. Para pong may dumidikit na mabigat na bagay at naglalakad po ng mabilis. Oo anak, gising pa ako. Huwag kang maingay. Lumapit ka rito sa tabi ko. Naririnig mo ba ang kalis ko sa itaas? Apo, Nay, parang lumalakas po ang kalis ko sa tapat ng silid ko. Gumagapang po papunta sa gitna ng bubong. Kumuha ka ng itak sa kusina, Pia. Nararamdaman ko ang kakaibang bigat sa ibabaw ng ating bubungan. Hindi ito karaniwang hayop o magnanakaw. Nakatutok ang banta sa mismong kinaroroonan ng silid ni Bea. Nanding, dito ka lang sa tabi namin ni Bea. Huwag ka munang lalabas ng pinto hanggat hindi natin natitiyak kung ano yan. Anak, hawakan mo ang kamay ko. Magdasal ka ng mahina. Nanay, tinan niyo po ang bintana. May lumalabas po na mahabang dila mula sa bubong. Lumulusot po sa siwang. Nanay, natatakot po ako. Diyos ko. Anak, ipikit mo ang mga mata mo. Huwag kang titingin. Nanding, ang itak. Nasa sulok ang asin at bawang. Kunin mo. Mula sa maliit na siwang sa pagitan ng mga kawayan sa bubong, bumaba ang isang mahaba, manipis at madulas na dila. Ito ay gumagalaw na tila ahas at dahan-dahan na bumababa patungo sa kinaroroonan ng kanilang anak na si Bea. Ngunit sa bilis ng pagkilos ni Pia, nayakap niya kaagad ang anak at mabilis na naghanda para ipagtanggol ang kanilang pamilya. Papatayin ko kayo ngayong gabi. Kakainin ko kayong lahat. Si Nida yon. Boses ni Nida yon. Totoo ang sinasabi ng mga tao. Aswang ang kapitbahay natin. Nanay, gumagalaw po ang bubong. Parang gustong sirain ng malaking nilalang mga kawayan sa itaas. Nanay, tutulungan po ba tayo ng mga kapitbahay? Malayo po ang bahay natin sa mga kapitbahay natin, Nay. Hindi tayo pwedeng umasa sa iba ngayon, Bea. Kami ng tatay mo magtatanggol sa'yo. Huwag ka mag-alala at huwag ka matakot, anak. Isang malakas na hampas ang yumanig sa buong bahay. Ang pintuang kawayan ay nawarak at bumagsak sa sahig. Mula sa kadiliman ng gabi, pumasok ang isang nakakatakot na nilalang. Hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang balat ay natatakpan na magagaspang na balahibo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. At ang kanyang bibig ay puno ng matutulis ng ngipin na tumutulo pa ang sarsa ng dugo. Si Nida ay tuluyan ng naging isang ganap na aswang. Mga walang hiya kayo. Huwag na kayong lumaban pa. Kakainin ko kayo ng buhay. Walang makakalabas sa bahay na to ng buhay. Nida, lumayo ka sa pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa'yo. Ang inggit mo sa puso mo ang nagdadala sa'yo sa kasamaan na yan. Mamamatay na kayo. Lahat ng benta nyo, lahat ng kabuhayan nyo, dapat sa akin yan. Ibigay nyo sa akin ang buhay ng anak nyo. Nanay, huwag niyo po siyang hayaang makalapit. May hawak po siyang matutulis na kuko. Nanay Pia, mag-iingat po kayo. Dito ka sa likod ko, anak. Mabilis na lumundag si Nida patungo kay Pia. Ang kanyang matutulis na kuko ay sumugad sa balikat ng ginang. Dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Ngunit sa kabila ng dugo at sakit, hindi nagpatalo ang ina. Hinawakan ni Pia ang nakasinding lampara at buong lakas na itinapon ito sa mukha ng halimaw. Aray! Ang mukha ko! Sinunog mo ang mukha ko! Bea, ibuhos mo ang garapon ng asin sa mga sugat niya. Madali ka! Eto na po ang asin. Kumuha rin po ako ng abo mula po sa kalan. Etong sayo, masama aswang. Inihagis ni Bea ang isang dakot ng asin at abo sa mukha ni Nida habang ito ay nagsusumigaw sa sakit dahil sa apoy. Ang asin ay tumama sa mga nakabukas na sugat ng halimaw sa kanyang mukha at leeg. Napasigaw si Nida sa matinding hapde at panlalabo ng kanyang paningin. Hindi ako mamamatay sa asin lang. Dudukutin ko ang mga puso nyo. Hindi ka magtatagumpay sa masamang hangarin mo, Nida. Mas malakas ang pagmamahal namin sa aming pamilya kaysa sa inggit na nararamdaman mo sa puso mo. Sa gitna ng nasusunog na bahagi ng sala at sa liwanag ng naglalagablab na apoy, nagkaroon ng huling pagkakataon na mag-asawa. Bagamat marami ng sugat si Pia at nanghihina na rin ang loob ni Bea, ang matinding pagnanais na protektahan ng pamilya ang nagbigay sa kanila ng lakas. Si Nida ay nagwawala at tinatangka pa rin ito na sunggaban ang leeg ni Bea. Huwag ang anak ko! Ako ang harapin mo, Nida! Walang makakapanakit sa pamilya ko habang humihinga pa ako. Nanay,
Hawakan niyo po ang balikat niyo mula sa likod. May natitira pa po tayong patalim sa gilid ng kalan. Hawak ko na siya. Sige na, ibuhos mo ng lahat ng lakas mo. Pinalibutan ni Pia si Nida mula sa likod. Ginamit ang kanyang buong timbang upang pigilan ang paggalaw ng mga braso ng halimaw. Nagpupumiglas si Nida, ngunit ang asin na ibinuhos ni Bea ay tuluyang nagpahina sa kanyang kalamnan at nagpalabo sa kanyang paningin. Lumitaw si Nanding sa gitna ng kaguluhan upang tapusin ang banta ng panganib. Mamatay ka na, Nida. Hinding-hindi mo na muling masasaktan pa ang asawa at anak ko o sisirain ang tahimik na buhay na pinagsikapan naming itaguyod sa lugar na ito. Hindi! Ang puso ko! Hindi maaari ito! Nagawa natin! Wala na ang halimaw! Sa huling tiyak na patama ni Nandeng gamit ang kanyang itak, ibinaon niya ito ng malalim sa dibdib ng nilalang. Isang huling pagsigaw ng sakit ang lumabas sa bibig ng nilalang bago dahan-dahang lumabas ang maitim at mabahong dugo mula sa kanyang sugat. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag at ang kanyang katawan ay dahan-dahan na bumagsak sa maruming sahig ng kubo. Habang dahan-dahan na umaangat ang araw sa silangan, ang usok mula sa nasunog na bahagi ng bahay ng mag-anak ay unti-unting napapawi. Ang bangkay ni Nida na nakahandusay sa sahig ay dahan-dahan na nagbago ng anyo. Bumalik ito sa pagiging tao, ngunit puno ng pasa, sugat mula sa asin, at ang itak na nakabaon pa rin sa kanyang dibdib. Ang mga kapitbahay na naakit ng ingay at liwanag ng apoy ay nanggaling sa malayo at nagkakagulo mula sa labas ng kanilang bakod. Ligtas na tayo! Ligtas na tayo, anak! Halika rito, yakapin mo ang nanay. Wala nang masamang nilalang. Nanay, si Aling Nida nga po talaga. Bumalik po sa dating mukha niya ang bangkay. Ngayon po ay makikita na ng buong baryo ang kanyang lihim. Wala na pong matatakot pa sa kanya. Oo anak, nabunyag na ang kanyang lihim. Ang matinding inggit at puot sa kanyang puso ang nagdala sa kanya sa kanyang sariling katapusan. Kung natutuhan lang niya sana mamuhay ng tapat at walang inggit, hindi sana ganito ang kanyang sasapitin. Maiaayos natin ang bahay na ito sa tulong ng ating mga kapitbahay. Ang mahalaga ay mananatili tayong ligtas at walang sino man sa inyo ni Bea ang malubhang nasaktan sa kabila ng kasama ang humamon sa atin ngayong gabi. Sigurado yun, Nandeng. Ang mahalaga ay buo tayo at walang malubhang nangyari sa atin. Tutulong mga kapitbahay kapag nakita nilang totoong nangyari rito. Nanay, paano po ang pagtitinda natin sa palengke bukas? Masisira po ba ang mga paninda natin dahil sa nangyari? Hindi anak, magtatanim ulit tayo. Hanggat hawak natin ang ating lakas, ang ating sipag at ang pagmamahal natin sa isa't isa, walang anumang kadiliman o inggit ang makakasira sa ating pamilya. Tayo ang magkakasama sa bawat pagbangon. Habang naglalakad palabas ng nawarak na pinto ang mag-anak, ang liwanag ng bagong araw ay yumayakap sa buong bukirin. Ang lihim ng aswang ay tuluyan ng naitapon sa kadiliman at ang pamilya ni Nandeng, Pia at Bea ay nananatiling matatag, puno ng pag-asa at handang harapin ang mga kasaganaan na magmumula sa kanilang tapat na pagsusumikap.